Ayun, magandang hapon po no sa lahat nating mga kababayan. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So meron na naman tayong good news na balita po sa inyong lahat mga kababayan. Talagang napakagaling po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang gustong-gusto niya na lahat ng Pilipino ay merong trabaho. Subalit, ito mga kababayan, sa gitna ng patuloy na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa bansa, ay siya naman ngayon ang patuloy na paninira ng kabilang grupo na dating kasamahan din ni PBBM. Ewan ko ba dito mga kababayan kung bakit ganito na lang ang galit nila kay PBBM. Dahil ba hindi sumunod si PBBM sa kanila at gumawa si PBBM ng sarili niyang desisyon at hindi nagpa-under sa nakaraang administrasyon. Kaya ngayon, gusto na nilang pabagsakin si PBBM. Nagrarally sila mga kababayan na sinasabi pre-rally, hindi naman pala. Paninira ang ginagawa nila sa gobyerno. At gusto nilang mag-resign na si PBBM ayon sa mga sinasabi ng mga DDS, mga kababayan. 'Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, ganyan ba dapat ang asal nating mga Pilipino na dapat ay suportahan ng gobyerno at magkaisa tayong mga Pilipino? Eto, ang mga ganitong tao dapat mga kababayan ay hindi na talaga sinusuportahan kasi alam nyo kung bakit. Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno si PBBM. Gusto nilang palitan dahil para maiupo na yung gusto nyo. Grabe naman ito mga kababayan. Parang kayo lang ang may karapatan na magdesisyon kung sino ang gusto nyo. Paano na ang taong bayan? Paano na ang mga mamayang Pilipino na bumuto dyan at naniniwala sa kanyang kakayahan? Kayo lang naman ang hindi naniniwala kay PBBM . Kayo lang naman, hindi ko alam kung bakit. Tulad niyan, ito, si Ka Eric, galit na galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaano ba siya ni BBM? May ginagawa ba si PBBM sa kanya? Si Ka Eric na ito? Na dati din to sumuporta kay PBBM. So, pagpapababa kay Marcos Jr. sa pwesto, pinanawagan ng iba't ibang sektor ng group. Sila lang naman yan, magkakaisa lang yan. Magkakaibang grupo. Isa lang yan. Mga DDS lang yan. Mga dilawan na, nakiisa nga kay PBBM . O, di ba? Yung dilawan biruin nyo mga kababayan, 36 years yan na inaaway ang pamilya Marcos. Pinagbibintangan, namamatay tao, magnanakaw. May napala ba sila? Naipakulong ba nila ang isa man lang sa mga Marcos? Wala. Ngayon, eto, ang binabato na naman ng mga DDS na nagdodroga, adik si PBBM, wala rin, hindi rin noobra. Kasi alam nyo po, kung matino kang isip, kung hindi mo gawain yan, ay hindi mo yan sasabihin, lalo na sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dahil gawain mo yan, naranasan mo, kaya binabato mo sa iba ang ugali mo, ang ginawa mo. 'Di ba? Ganun lang yan . Narinig nyo ba si BBM na nagbato ng paninira sa kanila? Gumante sa kanilang paninira. Ganyan ang isang presidente. Dapat ganun. Focus sa kanyang trabaho. Wala siyang inaargabyado ni isang Pilipino. Wala siyang sinisira sa social media. Dahil focus siya sa kanyang trabaho. Subalit itong mga DDS, parang gusto na talaga nila maupo. Kaya ganito na lang ang paninira nila kay PBBM. 'Di ba?
O ito po mga kababayan, nako iyak na naman sila rito. Itong balita natin na ito. Ayon dito, 1.26 trillion investment sa Pilipinas na nagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino, sabi ng PBBM sa mga OFW sa Brunei. Nako, mga kababayan, biruin nyo yan. 1.26 trillion investment at magbibigay ito ng trabaho sa mga Pilipino. Biruin nyo yan, mga kababayan. Napakalaking tulong sa atin. Kikita ang Pilipinas, magkakaroon pa ng trabaho ang mga Pilipino. Hindi kasi nila nagawa nila dati yan. Only si PBBM lang ang nakagawa niyan. Tapos sasabihin yung weak leader. Weak leader ba yan? Na nagbibigay ng magandang trabaho sa mga Pilipino at nagdadala ng mayayaman na negosyante dito sa Pilipinas. Siya lang ang nakagawa niyan, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, adik pa yan ha? Adik pa yan ha? Mga kababayan, adik pa yan sa tingin ng mga DDS. Inuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa Brunei, Darussalam, ang mga trabaho ay nalilikha sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pamumuhunan na umabot umano sa 1.26 trillion noong 2023. Nako, ano ba yan tropa ang binabalita mo? Mukhang fake news na naman yan, tropa. Pinapabango mo lang si PBBM sa ginagawa mo. Yan. Kasi, palagi ang sinasabi ng mga DDS. Paano kasi mga kababayan? Nanonood lang sila sa mga paninira ng mga DDS kay PBBM. Ewan ko ba dito sa ating mga kababayan? Eto, nagpapakita na tayo ng ebidensya, pero hindi pa rin sila naniniwala. Doon pa rin sila naniniwala sa patuloy na paninira kay PBBM na wala namang ipinapakita na totoong ebidensya, na puro haka-haka, puro bunganga ang sinasabi nilang paninira kay PBBM. Eto na may nakikita, hindi nila paniniwalaan. Grabe naman talaga mga kababayan. Ganun ba talaga tayong mga Pilipino? Kung sino yung nakikita natin gumagawa sa bansa, ay sila naman yung mali. Pero yung hindi gumagawa sa bansa, puro utang ang ginagawa, yon ang iniidolo nyo. Ang galing ng ating mga kababayan. Pero subalit, pananaw nila yan. Pero sana sa lahat po natin mga kababayan, matutuho tayong mag-research para mas may alam po tayo. Huwag lang ho tayong masa sa mga paninira na ginagawa nila. Magkaisa po tayo. Huwag tayong maniniwala lang porque sinabi ni Maharlika nag-a-addict si PBBM, maniniwala na tayo kagad, hindi natin na alamin yung totoo. Meron pa nga rito nag-comment sa akin mga kababayan. Ito, may nagkomento sa akin dito mga kababayan. Ahoy Manong, huwag ka nga masyadong daldal dyan. Wala na kaming tiwala sa presidente nyo. Ibig sabihin po, ay hindi na ho nila kinikilala si PBBM bilang presidente ng Pilipinas. Ganyan ba tayo kabastos na ng mga Pilipino? Ay ba, hindi ito Pilipino. Baka China to. Baka mga China to. Malamang, ganun nga. Dahil ang pangako niya noong election ay hindi natupad. Ano bang pinangako ni PBBM? Lagi yun naman binabato yung bigas. Bigas na yan na 20 per kilo. Anong hindi natupad yung pangako? Ano ba kayo mga kababayan? Hindi ba kayo di ba kayo nanonood ng mga balita? Pabahay ni PBBM. Pamimigay ng titulo ng lupa. Isa yan sa mga sinabi niya nung panahon ng eleksyon. Ano yan? Ano yan mga kababayan? Anong hindi natupad? Alam niyo po mga kababayan, yung sinasabi niyong bigas na 20 per kilo, yun ay pangarap.
hindi pangako. Ito na mga kababayan natin, lagi kong sinasabi dito, yun ay pangarap, hindi pangako. Tsaka mga kababayan, intindihin po natin kung sakali po ipatupad ng gobyerno ang 20 pesos na kilo ng bigas. Kung magsasaka ka, ikaw na nag-comment dito sa akin, kung magsasaka ka, magtatanim ka ng palay na 20 pesos na lang ang per kilo ng bigas. Ang equivalent po ng 1 kilong bigas ay 2 kilo ng palay. I-divide natin ngayon yung 20. Magkano lang? 10 per kilo. Ano yan? Ano lalagay mo sa pananim mong palay? Ano ilalagay mo dyan? Napataba? Lupa? Ang mahal ng abono, binhe, insecticide. Hindi nyo ba naalala yan? Hindi nyo man lang inisip yan? Hindi nyo ba naisip ang ating mga magsasaka? Sa tingin nyo, may magtatanim pa ng mga magsasaka kung sakaling ganun? Kaya number 1 na tinutulungan ni PBBM ang ating mga magsasaka. Wala na kaming tiwala sa presidente nyo. Ikaw lang, nandamay ka pa Ikaw lang. Huwag mo na idamay yung iba. Kasi sa sinasabi mo, makasarili ka. Dinadamay mo pa yung iba. Ikaw lang yun. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.